Vegapunk buhay pa daw as per Lilith. Bali nagumpisa nga itong chapter 1124 sa World Economy Newspapers Headquarters. Ipinakita nga si Big News Morgan na excited nang hinahanda yung mga impormasyon patungkol sa susunod niyang ibabalita. As per Morgan nga ang magiging headline daw ng susunod niyang balita yung Law versus Blackbeard, Shanks versus Eustace Kid, at finally yung pag-murder daw ni Luffy kay Dr. Vegapunk. At since kilala nga ni Vivi si Luffy at alam niyang hindi ito magagawa ni Luffy, bigla nga niyang sinunggaban itong si Morgan at pinigilan. Sinabihan pa nga ni Vivi si Morgan na sinungaling daw ito. Kaya naman dahil nga sa galit ni Vivi, nakita nating pinapakalma siya ni Wapol. At sa huli nga nabanggit ni Morgan na wala daw siyang pakialam kung lumubog pa daw ang mundo dahil sa pagtaas ng karagatan. Dahil yung tirahan naman daw niya nasa itaas. Hanggang sa bigla na ngang nabalik yung scene sa Egghead Island. Dito nga ipinakita si Sentomaru na umiiyak. Paalis na nga siya sa Egghead Island sakay ng isang maliit na bangka. Obviously kaya siya umiiyak dahil sa pagkamatay ni Vegapunk. Sa sumunod na panel naman ipinakita si Fleet Admiral Sakazuki na tumatawag sa mismong Egghead Island. At since si Kizaru nga lang ang natitirang may malay sa Egghead Island sa hanay ng Marines, siya nga yung sumagot sa tawag ni Sakazuki. Nabanggit nga ni Kizaru na once na magising na daw yung mga Marines na nasa Egghead Island, ibibigay nga daw ng mga ito yung report sa kanya. Ang una namang nabanggit ni Sakazuki kung kamusta na daw yung status ni Gorosei Saturn. Same as sa power plant daw na pinaglalagyan ng Mother Flame. Nag-proceed nga si Sakazuki sa pagsasabi na masyado nga daw lousy yung naging performance ni Kizaru sa mission niya. Nung marinig nga ito ni Kizaru parang hindi niya nagustuhan yung tabas ng dila ni Sakazuki. Kaya naman ang reply nga nito kung ni minsan daw ba napatay niya na yung best friend niya. Malambot pa daw ba siya sa tingin ni Sakazuki? Bali wala ngang imik si Sakazuki sa mga binitawang salita na to ni Kizaru. Hanggang sa nagkaroon na nga ng flashback si Kizaru kasama si Vegapunk. Ipinakita nga yung mga moments ng pagkakaibigan nila throughout the years. At dito nabalik na nga ulit kay Kizaru yung panel. Seryoso nga niyang sinabi kay Sakazuki na kung sakali man daw at duda siya sa abilidad niya, pumunta nga lang daw siya mismo sa Egghead Island para malaman niya na matagumpay niyang nagawa ang misyon niya. Nung marinig nga ni Sakazuki itong seryosong si Kizaru nagulat siya. Kaya naman humingi nga siya ng tawad dito, which ang reply nga ni Kizaru huli na daw ang lahat para sa sorry niya. At dito bigla na ngang naputol yung scene at napunta na sa Thousand Sunny. Ipinakita nga na umiinom itong sila Zoro kasama sila Franky at Jinbei. Pero bigla ngang nabago yung mood nila nung ma-realize nila na nag-fail sila sa mission nila na mailigtas si Vegapunk. Mapunta naman sa barko ng mga Giants ipinakita ngang nagising na itong si Lilith. Bali agad ngang kinamusta nila Nami, Chopper at Sanji yung kalagayan netong si Lilith. Hanggang sa inexplain na nga ni Nami yung nangyari kay Lilith. Hinampas nga daw siya ni Atlas para hindi na ma-detect pa ni York at tuluyan ng makatakas sa Egghead Island. Nung marinig nga ito ni Lilith nabanggit niya na alam na daw niya ang mga nangyari since kakarinig nga lang daw niya neto. So it seems like na nakarecord na sa earpiece ni Lilith kung ano yung nangyari sa mga kasamahan niyang satellites ni Vegapunk. Bali nagtaka nga si Sanji sa sinabi na to ni Lilith at dito bigla na ngang umiyak si Lilith. Itong pag-iyak nga niya na to malamang na narinig niya na kung ano yung sinapit ng totoong Vegapunk. Pagtapos nga ng pag-iyak niya bigla na namang nabago yung mood niya at naghanap nga siya bigla ng pagkain, which is dinala nga siya ni Brook sa dining table ng mga Giants. Dito nga dinatnan ni Lilith si Luffy na malungkot habang kumakain. Nalulungkot nga daw si Luffy dahil na-realize niya na hindi niya nailigtas si Vegapunk. Bali nung marinig nga ito ni Lilith agad niyang binara itong si Luffy at nagigets na daw niya kung bakit malungkot itong si Luffy. Ngayon nga lang daw narinig niya ang lahat. So curious nga itong si Sanji na malaman kung ano itong binabanggit ni Lilith na kakarinig lang daw niya. Ang sinabi nga lang ni Lilith yung rason daw kaya siya umiyak kanina dahil sa physically napatay na itong si Vegapunk pati na yung iba pang satellites. Pero sa perception nga lang daw to nila Luffy. Lahat nga daw ng satellites ni Vegapunk buhay pa. Pero
para kila Luffy daw patay na itong si Vegapunk. Bale itong explanation nga ni Lilith gulong-gulo si Sanji. Kaya naman ang sinabi na nga lang ni Lilith basta daw. Yung promise daw ni Luffy na maliligtas niya si Vegapunk natupad niya. Kaya naman wag na nga daw ma-depress pa o malungkot pa itong si Luffy. Nung marinig nga ito ni Luffy para siyang nabuhayan. Kaya naman inaya na nga ni Usopp si Zoro pati na yung mga Giants para sa isang kainan at inuman. Ipinakita ngang nagsaya itong mga Giants. Si Robin naman excited nang makapunta sa Elbaf since makikita na nga daw niya yung kaibigan niyang si Saul. At habang nagkakasiyahan na nga hinipe nila Brogy at Dory itong usapan nila. At tinanong nila bigla si Luffy kung yung tinutukoy daw bang One Piece treasure ni Vegapunk kung sa tingin daw ba ni Luffy sino ang makakakuha nito. Ang sinagot nga lang ni Luffy syempre siya daw since ito nga daw yung rason kaya siya naglalayag sa karagatan. Hanggang sa bigla na ngang nagsalita yung narrator at sinabing itong mga Giants kasama itong Straw Hat Pirates papunta na daw ngayon sa Northeast. Diretso nga daw sila papunta sa lugar ng mga Giants which is sa Elbaf. At sa huling panel nga ng chapter na to may nakita tayo na isang misteryosong karakter. Isa nga itong silhouette na ipinakitang umiinom ng alak. Base nga sa lokasyon niya mukhang nasa Elbaf siya. Ang tanging word nga lang na sinambit niya come or hali kayo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1124. Bali ngayon pag-usapan naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin itong magulong explanation ni Lilith sa kiniklaim niyang buhay pa si Vegapunk pati na yung iba pang satellites. So ang tingin ko ngang minimin dito ni Lilith yung presensya ni Vegapunk pati na yung iba pang mga satellites. Kung i-assume ko nga yung gustong i-explain ni Lilith malamang na konektado sa punk records yung tinutukoy niya. Dahil alam naman nating lahat na once na mamatay na ang isang karakter na may devil fruit yung soul nga ng devil fruit marire-incarnate na sa panibagong prutas. At since si Vegapunk nga nakakain ng devil fruit which is ito nga mismo yung punk records na naka-attach sa mismong utak niya ay assume na may ginawa si Vegapunk na related sa punk records para makonekta sa presensya niya. Nang sa ganon kahit mamatay siya physically hindi pa rin mawawala itong devil fruit niya. Bali kung magulo pa nga rin itong explanation natin gagawa na nga lang natin to ng separate video at i-explain ko sa inyo ng mas malinaw pati na yung iba pang nilalaman ng chapter na to. Anyway, ayan na nga yung maikling review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1124. So yun lang, peace!